We are the people God has delivered. Rejoice in the hope of our faith. God goes with us step by step. Cling to the promise of our faith. Our God will not abandon us. Let us all stand for the opening hymn. Almighty God, for all the great things you have done for our lives. You have shown mercy on us through Jesus Christ, who died for us even while we were yet sinners. You have made us worthy to worship and commune with you in spite of our sinfulness. Open our minds so that we may understand your words. Open our hearts so that we may accept your will. Open our lips so that we may forever praise your name. Amen. Merciful and compassionate, is slow to get angry and filled with unfailing love. He is close to all who call on him in truth, listening to their cries for help and offering their dim salvation. So let's bring our confession to God, knowing that he will hear our prayers and forgive.
to the Lord, for He has heard our cries for mercy. The Lord is our strength and our shield. Our hearts trust in Him, and He helps us. Our heart leaps for joy, and with our songs we praise Him. Blessings to everyone. Let us receive the assurance that God is merciful and that He has forgiven us our sins as we have sincerely confessed them. Blessed be to everyone. Amen. Mayong buntag natong tanan, sa dili pa ta magkumustahay, atong i-welcome atong mga bisita karon. Naa si Igsoon Emilio Valdez Baladad. Gikan ni siya sa Davao City, na dito sa likod. Uncle ni siya ni Edison. Og naapod si James Racho, ang kauban po relative pagmangkon ni Pastor J. Katobeg. Salamat. You are most welcome. A warm Christian welcome ni ining Evangelical Church sa Butuan City. And also, we have visitors, our brother and sister sa Gideon Ministry. We have Brother Kelly Manlangit and Auxiliary Sister Presi Manlangit. Okay, karon po nga kabuntagon, si Brother J, ang atong own Brother J, mag-report po sa Gideon nga kalihokan o trabaho diha sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalawasan. And niapa di ay si Brother Dante Rodriguez. Kani si Brother Dante Rodriguez, mao ni musuroy aron asa kami ipadala padayon sa Ginoo pag-distribute siyang balaang pulong og pag-share sa iyang mayong balita sa kaluwasan. For everyone who believes and accepts Jesus Christ will have eternal life. So, Gideon brothers and auxiliary sister, most welcome. Our warm Christian welcome here in Butuan City Evangelical Church, and everyone, no, everyone nato nga kanunay kita nag-fellowship, welcome sa matag usa. So manindog ta alang sa atong pagkumustahay o even to hug each other, feeling the love of God as family, as one family of God.
napayuban napayuban nga mga church concerns nato atong gipahibalo sa tanan. Dunay church council meeting human sa atong breakfast o human sa service na ay breakfast o after that na ay atong church council meeting. Okay? So atong giandaman kana o gitawagan nato ang mga members sa council sa pag attend ni ining council meeting karon buntag. Ang Newman's Bible Seminar na pod mo padayon karong ugma Lunes hangtod sa petsa 30 dinhi sa Butuan Evangelical Church. O si Pastor Liling Mero naa karon sa nag-leave siya og pila ka adlaw uban sa iyang kauban si Virgie o ang akong nahibawan dito sila sa Cebu o sa Boracay. Muuli sila hopefully ugma para sa padayon nga pag-appeal nila sa atong mga activities. O ang uban pa nato nga mga announcements dunay himuon nga culmination sa Bible month karong week karon alauna sa hapon dunay himuon nga motorcade o moapil ang pila ka members nato na ay ilang tarpaulin announcing the importance of reading the Bible. So ang mga batanon nato og bisag kinsa nga gusto mo apil sa paglibot-libot sa syudad to announce the culmination of the Bible month karon January makahimo sa pag-uban dito sa church van. So alauna na siya, no? Hopefully mahumana ang council meeting, daghan ang maka-apil pinaagi sa ilang mga auto sad to announce to the whole of Butuan nga dunay mga churches and individuals and groups nga naga-encourage sa katawhan sa Dios sa pagbasa sa Biblia. Ang atong slogan nga ni is very simple, nag-ingon nga read the Bible, read your Bible, pray every day, and you will grow. So mao na ang atong theme o mo bisita sa pila ka communities aron mapahibaw ang panginahanglan sa pagbasa sa pulong sa Dios. So ang atong gi-announce naman nga si Pastor J. Michael Katubig nga mao'y pastor sa Doña Rosario Congregational Church mao'y magwali karon og ato siyang gi-welcome. Welcome, pastor. Og maura na tingali ang atong mga church concerns na abay gusto mo hatag og other concerns for our prayers. Kung wala na, then we will go to our church at prayer. Unya mahuman sa prayer ang Gideons, I think, mohatag sa ilang stewardship report. Let us bow our heads to pray. Mahigugmaon nga Dios, ania na usab kami sa imong iglesia
mga magtutuo nga nagaktigom aron sa pagsimba kanimo, pagdaig ug paghimaya kanimo, pinaagi sa pulong sa Dios ug sa mga awit nga among pag-aawiton ug ang among fellowship, ang gugma nga among ipakigambit sa usag-usag niini nga adlaw. O Dios, salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo, paghatag og kadasig sa nagkadaghan nga sakop niini nga iglesia diha sa pagsimba og paghatag panahon og resources para sa buluhaton niini nga iglesia. Salamat sa financial nga offerings nga ginahatag matag Domingo o matag activity, midweek service o Bible studies aron nga masuportahan gayud ang buluhaton sa simbahan. Nasayod kami o Dios nga dako pagayod ang kinahanglan buhaton o kami nagaampo sa padayon nga paglihok sa imong balaang espiritu nganhi kanamo aron matagbo ang panginahanglan sa pagsangyaw sa maayong pulong sa Dios pinaagi ni Hesukristo nga manluluwas. Amo sa gipasalamatan ang paglihok sa balaang espiritu sa kasimbahanan dinhi sa Butuan. Ubani kami o Dios karon sa pasundayag sa Bible month karon nga Domingo, karong alauna. Ubani kami o Dios og aron masayod ang lungsod nga ang pagtuo anaa usab diha sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinaot magahatag ang tanan og panahon aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Amo usab gi pasalamatan ang mga panalangin nga dawat sa among mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan karon nga bulan og hangtod sa Pebrero 1 ang ilang mga ngalan naa sa bulletin. Amo silang gigreet o Dios og panalangin. Panalangin sa Dios maanaa kanila og amo usab gi ampo ang among Newman Bible Studies Seminar nga himuon sugod ugma hinaot nga pinaagi sa mga magtutudlo maka human ang daghan nga mga estudyante sa mga course nga ilang gitun-an aron magamhan sila o mahatagan sa katakos diha sa pag-alagad sa Ginoo uban sa usa ka mas lalom nga pagsabot sa buhat sa Dios o katuyuan sa Dios sa matag usa ka kinabuhi. O Dios, ubani ang among iglesia niini nga tuig. Nagsugod kami niini nga bulan sa Bible month o amo ning ipadayon pinaagi sa evangelical nga mga movements niini nga tuig. Bisan pa ang paghangyo sa panaghiusa sa iglesia niini nga malisod nga panahon. Among giampo o Dios nga ang imong espiritu magahatag gugma og kalinaw kalipay sa mga membro aron madawat namo ang among isig kaigsuon, mapadayag ang among mga weaknesses o mabag-o namo kung unsa man galing ang kinahanglan bag-uhon sa among mga characters o kinaiya. Amo usab giampo ang tibuok kalibutan niini nga panahon o Dios labi na sa bag-ong mga liderato sa dagko nga mga nasod nga hinaot unta nga makatabang, makabulig ang tanan nga mga nasod nga
maghatag og maayong pagsaksi sa gugma sa among Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan og maapektuhan ang tanan nga mga aspeto sa pagtuo ug paglihok sa katawhan sa Dios alang sa iyang himaya. Mao kini ang among giampo o Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Pasingitan na po ko ha. Before mag-report si Brother Jay sa Gideon Stewardship Report, ato pong i-welcome. Malapayon po tangan niya. Uban nato si Mr. and Mrs. si Ermelito o si Marife Pascua. Gikan po ni sila sa Santiago, Agusan del Norte. Naa sila magtiayon dito. Uban ni sila, I think uban ni sila ni Igsoon Honorable Board Member Benjamin Lim Jr. From Santiago ni sila nga magtiayon. So welcome Mr. and Mrs. Pascua sa Butuan City Evangelical Church. We are glad and we love to have you with us. Niining nga family, niining nga simba. Kung sa uban pa nga Domingo. Salamat. Once was lost, Junel Liwanag grew up in a Christian family. His parents are both pastors, but this young man didn't have a personal relationship and encounter with God. At the age of 14, he decided to leave his home and church, exposed in the Word. He became curious with things from this Word, like joining a fraternity, gangs, drugs, women, and fame. At the age of 15, he became a model, lived an independent life, and thought it was genuine freedom. Money, sex, drugs, and fame became his word. He enjoyed at first, eventually realized destroying him. At the age of 21, he became a full-time drug user and later became a drug pusher in modeling and clubbing world. His friends said to him, "We want everything you have." What they didn't know, Junel's heart was empty. One day, Junel decided to have some rest and sleep to his condominium. But when he approached his home, he saw his friends partying sulod sa iyang condominium. Di gid siya kapahulay. Saba kayo ang iyang mga kauban. So he decided nga moadto na lang siya og hotel to have rest. But he was so depressed. For 5 straight days nga he was under the influence of marijuana para gyud makatulog siya. Depressed kay siya, so he decided
nga muhit-hit na po siya marijuana para gyud makatulog siya. O man siya lain nakita siya o papel para iyang lukuton ang marijuana, and then he saw a testament in the hotel. So gigisi niya ang mga pages, and then imbis iya ng lukuton, God brought him to the book of Ezekiel 36:26, which says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. God spoke to him, and he realized the reason why his heart was empty, and why he was because his spirit was also empty. He hasn't opened his Bible for 14 years. The word from Ezekiel touched his heart. In that moment, God totally changed him. Today, Janelle, blessed with a beautiful wife and 2 kids and a beautiful family. After a year, he decided to enroll to a Bible school. He is now a pastor of a church with 2 venues, with 300 cell groups, 2,000 members, and mentoring of 350 pastors all over the Philippines. He was very thankful to the Gideons who placed the Bible in that hotel. And he said, and I quote, I once a model of the Word, but now a model of the Word. Who are the Gideons? The Gideons is present in 199 countries all over the world. The Gideons have only one mission, same mission with the church, to bring the lost for Christ. We do this by the Association of Christian Business and Professional Men who come together for service. We belong to the different evangelical churches. We also rely on God so that our life testimony will be that of a Christian, and we take the opportunity to share personally the testament, the Word of God, the gospel through our personal workers' testament. And last but not the least, we also place testament. This testament, the bigger one, to the hotels, the schools, colleges and universities, hospitals, jails and many military camps, and other approved lanes of life. Since the church has been our faithful partners in more than 117 years of existence, because we believe all the resources of the Gideons coming from the church. With the prayers and financial support from the church, God has done more than we can ask or imagine. By the grace of God, we have placed 2.6 billion of scriptures since 1908 in over 199 countries and territories in 109 different languages. By God's provisions, we have given away 86 million of scriptures in the Philippines since 1953. And though in one-on-one sharing the gospel and also through placement and distribution in schools, hospitals, and other approved places or venues where the lost can be found. In Philippines, the number of members
is about 4,000 Gideons and auxiliary, meaning the men and their wives of the Gideons, in North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao. We distributed 2,237,183 scriptures just last year in our country. In Butuan City, 23,800 scriptures last year. And in this year, Butuan City Camp has an ongoing distribution of about 23,800 scriptures, along with the upcoming distribution on the 12,000 CSU students scheduled this coming February 6. The word in Isaiah 55:11 says, allow me to use it in our dialect, nga matagpulong sa Ginoo nga mogawa sa iyang baba, dili ngayon mo balik kaniya nga kawang. Anybody here this morning in this church who would like to join, to participate, to help the Gideons in our continued service to find the lost, you can help us in different ways. First, you can pray with us that God will give us more strength and wisdom. Second, as I have said, those who are interested members, businessmen and professional in this church who would like to join, your pastors, our pastors, will recommend you to the Gideon ministry. And lastly, you can share any amount you would like and believe that such amount has an eternal cost, because all the proceeds we were able to receive from the special offering from the different churches will go directly to the placement of this testament. Pastors, brethren in the Lord, thank you for always opening your doors for us. And be with us always in your prayers. God bless us all. Amen. I am requesting everyone to please arise as we listen to the scripture reading this morning, taken from two books. From first one from the book of Psalm chapter 119, verse 105. It says, "Your word is a lamp unto my feet and a light to my path." And in the Gospel of Matthew chapter 5, verse 13, it says, "You are the light of the world. It is impossible for a city to be hidden on a mountain." The word of the Lord. Maglingkod ang katawan.
May buntag ka natong tanan. Ay, gabi pa siguro. No? Salamat kayo sa kahigayunan usab niini nga kabuntagon sa atong pagpamalandong niini nga Domingo, katapusang Domingo sa bulan sa Enero. Unya ugma basig mamata na tao Pasko na pod. Dali kay adlaw no? February naman di ay dali ra man kay sa tanan sa atong panahon. Pero magapasalamat kita sa Ginoo tungod kay siya nagapadayon man sa paglihok kanato sa tibuok nga tuig 2024 o gining bagong tuig 2025. Haom nga pamalandong nato nini nga kabuntagon tungod kay niini nga bulan sa Enero gisaulog man nato sa atong nasod sa Pilipinas ang National Bible Month. Nga diin kita lantaw kung unsa ka importante ang Biblia alang sa atong mga kinabuhi ingon nga Pilipino ug ingon nga nasod. So haom nga ato gayud kini nga pamalandungan samtang gi chatan ko ni Pastor Liling nga, Pastor, pwede ba nga ikaw mo message karong Sunday? Nya dugi-dugi ra ba ko naka-reply kay burag wala na notification off ang akong Facebook Messenger. So wala gyud ako na-replyan dito sa si Pastor Liling. Sa akong pagtan-aw nabasa nako ni-reply din ko nga confirm nya wala ko kay bawo nga what is Pastor Liling diri late na ako nasayran mga Huwebes na ba ito ate Nelly no? Nga wala na si Pastor Liling mao di ay nga ni chat siya nako. Pero sa atong gibasa kanina nga bersikulo atong lantawon ang sulat diha sa Salmo kapitulo 119 bersikulo 105. Kini nga bersikulo, grabe siya ka familiar alang kanato. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magampo kita. Salamat o Diyos tungod kay ikaw nagahatag man kanamo sa imong mga pulong. Nga diin diha sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Magamit na mo kini aron nga kami mutubo nga na sa imong dagway. Ug bisan pa nini nga takna karon ihatag Ginoo ang imong kaalam aron nga ang mga pulong nga among madungog amo gid kini nga magamit diha sa among pagkinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nini nga bersikulo sa Salmo ang magsusulat naghatag siya og duha ka butang nga ang pulong gihulagway. In this verse, there were two description of the word. Tungod kay kung atong tanawon ang John 8:2 nagaingon, therefore Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall by no means walk in darkness, but possess the light of life. Diha usab sa atong gibasa ganina sa Matthew chapter 5 verse 13 nagaingon, you are the light of the world. It is impossible for a city to be hidden on a mountain. Ang before nato lang tawon kana nga mga butang ato usa nga i-breakdown kung unsa ang gisulat diha sa salmista o kung unsa ang gibasa nato diha sa Psalm 119:105. Once again, your word is a lamp to my feet and the light to my path. Atong i-recognize kung unsa ang source sa lamp og sa light. Kung tanaw na to ang maong bersikulo, the source is very clear. Your word. Ang imong mga pulong.
sa Hebrew nga pagkasulat, ang pulong nga word dabar, kung ang iyang meaning usa siya ka speech, it's a command, it's a message, it is to speak, it is to command, it is to counsel, it is to declare, it is to proclaim, it is to converse, it is to warn, it is to promise. Sumo na ang pulong. Klaro usab nga sa ato ingon nga mga Kristohanon, gitagaan kita og kahigayunan nga naapatay mabasa nga pulong, especially ang Biblia. Sa atong nadungog ganina sa gisulti ni Kuya Jay, may tungod sa buhat sa Gideon Ministries. Usa siya ka nindot kaayo nga example alang kanato. Kay bisan man gani ako, mismo po nakadawat sa Biblia sa Gideon. Kay estudyante man ko sa MI. So nadumduman gyud nako nga sa 4th year mi nanganak gyud sila sa among classroom ug nanghatag gyud sila Bible. Unya sa MI sa may eskwela mi sa una high school, di mi makasulod sa among klase kung way Bible labi na og kanang values education nga part. Kay nadumduman nako namong magklase kinahanglan nga pagkuhan sa imong pangalan, Bible, may katubig, Bible. Kay di ka makasunod sa klase kung way Bible. O niya, nakatabang yun tong panghatag nga libreng Biblia sa Gideon International niya itong panahon. Importante kini tungod kay sa ato karon nga presente nga kahimtang, mas gusto natong basahon ang mabasa nato sa social media. Mas interesado kita nga makita nato ang mga hisgutanan mahitungod nila Ana Ros, ang hisgutanan mahitungod sa pangpadlak dito Surigao karon na sila burag mga sana ilang bagong grupo karon sa Surigao nga namadlak na sila og mga kay sila na kuno ang Federal Government of the Philippines. Unya nana nila ang mga gahom gikan sa divine authority. Unya nani nila ang apoting Surigao no nga hilig gyud sila diha og lugar og mga like mga panghunahuna. Numan nato si Senyor Aguila. Unya karon na napoy ni gawas nga namadlak na og mga businesses kay sila lagi kunoy tag-iya kay sila ang gobyerno karon. Ang gobyerno sa Pilipinas 50 years lagi kuno ang limit ni expire na ang gobyerno sa Pilipinas. Ang federal government na kuno sa ilang grupo ang magdumala sa Pilipinas. Kung dili makigistorya ang mayor sa Surigao City, magkagubot yun sila. Kuyaw kayo no? Unya mo na atong community po makita sa atong Facebook feed or makita nato sa atong timeline. Usahay po, busy kayo ta nga makadungog tas usay mga chismis sa kinsa man tong mga artista nga nagbulag. Unya makita nato tong naapoy uban nga mo viral nga mga video nga nasuko ang silingan kay pareha sila color sa ilang mga bisan unsa na lang. We are so interested with all of this nuisance sa atong palibot. And yet dili man gani nato usab mabasa ang pinakabanggiitan o pinakaimportante nga balita nga kinahanglan natong mahibaluan. Kasayod batangan na ay mga lugar sa kalibutan nga wala sila'y freedom to read and to have a Bible. Pero ang Pilipinas nga adunay kakayahan ug adunay kagawasan ug naghimo pa maganig balaod nga ang January himuon nga National Bible Month. Unsa man ka lalum kini alang kanato ingon nga mga Kristohanon. Naa ba ni significance sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon? Gilantaw ba nato ang balaang pulong ingon nga importante nga butang nga ato gayong gamiton sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi? Tungod kay ang bersikulo nga atong gibasa, ang iyang pulong source man kini sa lamp o sa light.
ug diha sa iyang pulong ato usab nga masayran ang pulong nga nahimong tao nga nakigkauban kanato. Ang una nga description nga gipailan ini nga bersikulo, ang pulong nagahatag kanato og lampara, lamp. Ang pagpasabot ni ini sa magsusulat, sama kini sa candlelight or kanang lampara nga atong makita nga ginagamit sa atong mga panimalay kung napatas karaang panahon. Abot kinsa ni mga nakaapas pa og kana yung lampara gyud ang ilang suga sa ilang balay. Napa may nakaapas dire? Ay nakaapas pa. So kanang balay ba nga nakamata ka nga nitubo ka nga burag wala pa may kuryente. Napa no, o napay nakaapas din ni nga nang experience. Na-experience na ko na pagmata na ko dito badbara na may kuryente. So pagmata na ko na may kuryente among kuan. Wala gyud naka-experience og kanang lampara. So naiuban sa ato nga naka-experience gyud ana. Pero na-experience na ko na atong panahon sa bagyong Odette. Nagadumdum ba mo ato? Nga dito sa amos nga badbaran, murag dugay-dugay minabalikan og kuryente. Unya, murag dibalik yun sa actually katong pagkahuman yun sa bagyong Odette, kadto nga adlaw ug pagkaugma ug pagkasulod nga adlaw wala pa signal sa kanang telecommunication, walay imong di ka maka-connect sa internet, di ka maka dito sa among dapit amo sa Desbutuan kay dako pa mong syudad. Unya, dibalik ang kuryente murag sa amo 2 weeks. So nibalik yun ang panahon nga ang mga tao lampara yun ang ginagamit yan yung suga ra yun kandila ang uban. Unya magka usahay na magkahutda na og kanang gas dito gasolinahan kay mag-ilog na kay mao ra man lagi suga gigamit. Unya ni mahal nagkalit kay demand man. Ang magsusulat nagasulti niini nga ang lampara, ang pulong sama siya nga magahimo nga iwag. Pero kung tanawon nimo ang lampara, dili siya susama sa kanang dako bright kayo nga suga nga tibuok yun nga area ang masigaan. Dili siya pareha sa bulan nga o sa adlaw nga musiga gyud siya grabe ka lapad nga dapit. Ang lampara nga gipasabot dinhi, ang pulong sa Dios susama sa usa ka lampara nga muhatag siya og specific nga paglantaw sa usa ka butang sa atong kinabuhi. Mao na kuno nga sa ato kunong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, dili nato diretso nga makita ang bigger nga picture. Gitagaan ang taglampara nga igo natong makita ang atong gikinahanglang makita. Pero dili nato makita gayud ang pinaka kinatibuk-an nga picture. Nganuman, tungod kay gigamit ka na sa Dios nga illustration nga sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, nagakinahanglan ka nga magadepende sa iyang paghatag ni ana nga source sa lampara. Kay kung ang lampara mawad-an na sa iyang kerosene or unsa man nga source or oil nga gigamit, mawad-an gyud kini og kahayag. Maong nagadepende kita didto sa source nga mao ang pulong. Usahay sa atong mga kinabuhi, mabati nato nga burang magluya ang akong spiritual life. Ma-question nato, anong di naman ko ganahan mo apil og Bible study? Di po ko ganahan mo apil og prayer meeting. Magampo-ampo. Di po ko ganahan mumata og sayo burag kapuyan man kung alas 5 pa mumata na kay musimbag alas 6. Ma-question nato kay kumusta man ang atong power source. Naapabatay devotional sa atong o pagbasa sa Biblia? Napabatay sa among term sa seminaryo gina kuan mi og kaning tawag. Amot kay ba mo ana nga acronym
TAWG. Amo itong naka-familiarize ba mo, ana? Tawag ang ubang term. Time alone with God. Kumusta ang atong power source? Nagsiga pa ba ang atong mga lampara? Or nagkidop-kidop na? Kay hapit na mapatay ang atong mga lampara. Kay wala naman daita nakakonect diha sa iyang mga pulong. Mangutang na tanganong nagkidop-kidop man ang akong kadasig. Tungod kay wala man gidate kita, nagkunikta dito sa power source. Klaro biyang bersikong nagaingon, your word is a lamp. Dili mo siga ang imong lampara kung walay pulong sa Dios. Unsaon man nato pagtubo ingon nga mga Kristohanon, kung dili man ganit kita, mo meditate diha sa iyang mga pulong. Ang ikaduha nga description, ang pulong naghatag pud siya og light, naghatag siya kahayag. Sumaslabaw siya nga kanang murag mas broader ang iyang paglantaw. Dili lang ingon nga kung lamp, gamay raman gyud siya nga area. Pero aside sa lamp, naghatag po kinig kahayag. Mao bitaw nga diha sa atong gibasa sa Gospel ni Matthew, nagaingon, tungod lagi kay si Kristo man ang kahayag, nga mauusab ang pulong. Actually, ang duha ang magamit nato nga interpretation sa kung unsa ang pulong. Pwede nga mahimo nato nga ang Biblia pulong, to kay pulong man kini sa Dios. Og si Kristo man pud yun ang pulong nga nahimong tao. Og kay si Kristo man ang pulong, siya usab nagasulti nga siya ang kahayag sa kalibutan. Ug tungod kay anaa man kaniya ang kahayag, wala ang kangitngit, anaa ang kamatuuran, dili ang bakak. Usahay, mas gusto kitang mupuyo sa kangitngit para matago nato ang mga butang nga dili nato gustong makita sa hayag. Di ba? Gusto ta mo tago sa ngitngit tungod kay di nato gustong mahayagan ang atong ginabuhat. Apan, nagaingon ang Biblia sa atong gipamalandungan o nadungog ganina, nga ingon nga mga Kristohanon ug ingon nga mga sumusunod sa atong Ginoong Jesucristo, you are the light of the world. Sama kang Kristo, mamahimo usab kitang kahayag ngadto sa kalibutan. Apan usaon man nato usab nga mamahimong kahayag, kung bisan pa man gani sa paghatag og pasaylo ug sa gugma, dili nato mahatag. Unsaon man pagkahimong light of Butuan City ang UCCP Butuan City Evangelical Church, kung ang paglantaw sa uban nga ni kanato, puno kita sa kasuko. Sama ra usab nga reflection dito sa Dunya Rosario. Karong February 4 mag-start ang among first hearing sa among kaso. Sa presente nga kahimtang sa atong simbahan, sa presente nga kahimtang sa atong sitwasyon, unsaon man nato nga mamahimo kitang kahayag ngadto sa kalibutan? Unsaon man nato nga ang atong mga kaugalingon ingon nga mga Kristohanon makita usab ang gugma ug ang kahayag sa atong Ginoo nga ni kanato? It is a challenge for all of us. Nga gikan sa iyang pulong nga atong nadungog ug makahatag kanatog lampara. Hinaot mga igsuon ini nga kabuntagon.
ato usab nga malandungan, kahayag ikaw, dili pwedeng itago. Kahayag ikaw, mamahimong iwag sa katilingban ug sa palibot nga atong ginalaktan. Hinaot nga magamit nato kini diha sa atong pagkinabuhi, nga ang pulong sa Dios source gayud sa atong mga lampara ug mauusab ang kahayag sa atong mga kinabuhi. Dalaygo ng Dios. Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let us gather our gifts together and offer them to God in gratitude, heartfelt commitment, and praise. Thank you, dear Father God, for your sustaining grace, love, and generosity in our lives. Thank you for the many blessings that you have showered upon us. And in gratitude, we bring to you our tithes, pledges, and even our lives. Receive and bless these offerings, Lord, that this may be used all for the glory of your name. Amen. Before tamo kanta sa closing hymn, adunay atong mga special offering box para support nato sa Gideon's ministry kaning dire sa left side, right side sa inyo. O katong isa para sa atong legal matters.
Let us pray. Heavenly Father, truly your words are wonderful, opening our hearts to a reality which our eyes cannot see, but which our faith is able to understand. Thank you for giving us faith through the word of the Scriptures. Thank you for allowing us to be a light to the world by means of the love that is transplanted from Jesus to our hearts, and as we move according to the commands of our Lord Jesus Christ in our everyday life. Truly, O Lord, your words are wonderful because they change us, they magnify your power in us, and we magnify your name and glorify your name in every word that we say that gives glory to God, in every action and in every thought that we spend. From thoughts leads to actions. And so when we think of your message in our lives, we are able to think about what to do in order to glorify you. Thank you, Lord, for the National Bible celebration, which reminds us that apart from your word, we have nothing really to hold. What we have are ideas borrowed from the earth, from the world, which is not serving you and does not really glorify you. Lord, give us the power to discern that your word is truly a lamp unto our feet and a light unto our path. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace, now and forever. Amen.